Magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong maglingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong si Maharlika. So ito nga ho, sinampahan po siya ni, ah, ano ba bigkas nun? Puey, no? Or Poy Quiñones. Isa rin ho siya sa mga fashion designer. Okay, katulad ni Avel Bacudyo. Okay? At alam niyo kung ano ho yung kapansin-pansin dito? Ah, dito kay Maharlika ha, ang napansin ko lang kasi rito, lahat ng mga nadidikit po kay First Lady, abay kanya hong kinakalaban, kanyang sinisiraan. Pero sa ngayon, ang nagsampa ng kaso na nauna, $2 million po ang hinihingi nito. It's a civil case, no? Pareho ang kaso, defamation. Wala hong criminal aspect dito sa Amerika, bagkos ito po ay civil. Pera-pera lamang. Ang tanong, bukod dun sa gastusin sa litigation, nako, ito pong si Poy, hindi ito willing makipag-settlement. Gusto niya talaga, trial talaga. And then, based on what we heard last night, nag-hire na sila ng mga detectives, mga ganyan. Kasi si Claire Eden Contreras daw po ay nagtatago. Wala siya roon sa kanyang address. Alright, so nagtatago o maaaring hindi na ron talaga nakatira. Tinanong nga ni DJ Byron, kung lumipat ba ng estado ito, di ba? May pananagutan pa rin naman. Ang may jurisdiction sa kanya, ang estado ng California, at kahit lumipat siya ng ibang estado ng Amerika, and again, still, this is the United States of America pa rin naman, pero kailangan makikipag-coordinate na po kasi it's a state-to-state na. Alright? Mapapaharap pa rin, mahahanap pa rin si Maharlika. So, 2 million po ang hinihingi nito. Plus, nagsampa rin po ito. Sabi niya, it's already been filed. Nagsampa na pala siya rito ng kasong kriminal. Well, definitely that is the cyber libel. Ano ba pagkakaiba ng kasong isinampa ni Poy dito kay Avel Bacudyo? Si Avel Bacudyo po, na isa rin sa mga magagaling na mga fashion designer, ang hinihingi niya po ay 2 million din po na danyos. Okay? Plus yung iba pang mga gastusin ng court litigation. Ang pagkakaiba po nito, ito hong kay Avel Bacudyo ay multiple counts. Tapos, um, tawag dyan, hindi nagsampa ng kasong kriminal dito sa Pilipinas si Avel. Okay? Kasi yung mga damages at yung gumawa nito, yung perpetrator, ay nasa United States of America, sa California, si Maharlika. Pero etong si Poy, pati dito, pwede naman niya ho kasing gawin 'yun na magsampa siya ng kaso dito. Kasi unang-una, nandito naman 'to sa Pilipinas noon, tapos yung epekto sa kanya. Oh. Hold on one sec. Okay, so ano pa ba? Yun, so ang kaso niya is defamation. So walang kulong, pero malaking gastusin. Ah, ang naging epekto kasi ang isang nirereklamo rin rito ni Troy ay yung epekto na hindi po naging maganda sa kanyang negosyo. Kasi nga ang ginawa pala nito ni Maharlika, ito ho yung sinasabi ni Maharlika na ah, tawag diyan, ah, scammer. 'Yun. Mm. Itong designer na ito at ang iba niyang mga kapwa, scammer ba? Ang ginagawa pala nitong mga palangga, binibili nila yung iba sa Baclaran, yung iba kung saan-saan, doon sa mga mananahi talaga sa mga probinsya, hindi talaga pala sila ang gumagawa. Pero I'm not saying na lahat sila. Yung iba talaga na mga prestigyosong mga designers na gumagawa talaga sila ng kanilang mga design, I salute you guys. And that's okay. Pero yung mga humahango lang, tapos papalitan nila ng tatak, ito palangga, ang pinaka-pambubudol. Not only sa mga customers nila, kundi kasama sa pambubulol sa bayan. Alam niyo, pag bumili ka ng isang item at ibinenta mo, nag-markup ka kahit gaano kalaking ipinatong mo, hindi mo pambubudol 'yun, 'di ba? Hindi 'yun panloloko. Binili mo 'yun Gusto mong kumita ng malaki. Pwede 'yun, 'di ba? Ito dahil alam naman ni Maharlika 'yan. Sinasabi niya lang 'yan kasi nga para lang may maipanira. 'Yun lang naman ang maliwanag dito sa sinasabi ni Maharlika. Oh, okay, so mm.
Ito pa, tuloy natin. Why? Kasi ako, based sa mga binibigay sa atin na information, ang ginagawa nila, yun nga, bibilhin nila ng 2,000 tapos ibebenta nila ng 200,000 o 250,000 sa politiko. Ito naman si politiko dahil friends, you know? Oh, we're friends, Maharlika the designer, kunyari. How much is this, Maharlika? O sasabihin ko, 250,000. Pero dahil ikaw ay kumakamal ng bilyones o multi-million pesos, so barya lang sa'yo yan. Sa mga mandorobo kasi sa Malacanang, barya lang sa'yo yan. So itong taong sinasabi ko mga palangga, ay BFF ni Lisa Smugs. Bigyan Ayun. So, sabi ko nga ano ba, no? What is common dito sa ginagawa sa mga tinitira na to ni Maharlika? Well, ang common po dito ay ito. Yan. Pare-pareho po sila na mga kaibigan ni First Lady. Di ba? Lisa Araneta Marcos. So, lahat ng nadidikit dito, sinisira niya. Diba? Para siyang para siyang isang serial na mangchichurva. 'Di ba? Na merong isang mapapansin mo na pattern na alam mo na siya yung may kagagawan. Tanong ko nga bakit ginagawa ito ni Maharlika? 'Di ba? Ito hong si Poy, hindi po siya na-meet, hindi sila magkakilala. Unlike dito kay Avel Bacudio, kakilala niya. So, bakit niya tinitira? Then tanong nga namin nung una, bakit mo sinisiraan ng ganyan, ganyan lamang, etong si Avel Bacudio? Diba? Bakit ganun? Oh, kesyo daw ganyan, ganyan. Oh, ngayon, dito naman din, ganoon na naman uli ang tanong, ang katuwiran niya ay affected raw ang budget ng Pilipinas. Dahil ang kanya sinasabi rito, ang ibinabayad kipoy galing sa pagnanakaw ni Atty. Lisa Marcos. Kung hindi ba naman talagang tarantado? Di ba? Sige. Balik natin si Maharlika. O, di ba? Siya ay Okay. nadorobo siya nitong designer na to. At hindi niya siguro na background check. Hindi na background check ni Paul Soriano, okay, dyan sa Presidential Communications. Hindi na background check na ito'y nakalusot. Actually, narinig ko na to nung nasa Pilipinas ako. Pero kasi, sa dami-dami ng issue, mga palangga, sabi ko, that can wait. Sabi ko, tignan natin kung sino mga taong ito. So, ito na nga. So, yun. So, may nagchika lang daw sa kanya nung nandito siya sa Pilipinas. Kasi, okay, that can wait. O, di ba masama talaga ugali? Alam nyo, yung sinasabi niya rito insidente na nagma-mark up ganyan, way back 2011, meron nung kasing insidente na nangyaring ganyan. Kung di nagkakamali sa parang kasalan ito. So, yung tao, yung lalaki, kailangan ng suit. Kaya lang, sabi niya sa kanyang explanation ay nagmamadali na. He's already running out of time. So ginawa niya, imbis na gumawa pa, tumahi pa, nakita niya merong maganda at suit naman sa demand ng tao. So binili niya. Tapos nilagyan niya ng tag niya. Okay, nagkaroon po ng tinatawag noon double tagging. At yan ay lumabas, naalala ko yan, lumabas yan sa television. Ang nag-air nito ay si Kat De Castro, anak ni Noli De Castro ng ABS-CBN. Tapos doon naman, nilait-lait na itong si Poy. Pero, alam niyo, kung titignan yung credentials nito mamaya, nako, ang ganda ng track record nito ni Poy. Pareho rin dito kay Avel Bacudio. Hindi naman kukunin ni Atty. Lisa kung sino-sino lang 'Di ba? Ito nga, nakwento ko na sa inyo ang istorya paano sinave ni Atty. Lisa ang negosyo ni Avel Bacudio. Sabi ni Avel, alam niyo, JDB, tawagan namin ito Manoy. Kahit na siya po ay kabilang sa third sex, ang tawagan namin ito Manoy. Pareho kami Bicolano. Sabi niya, ako gusto ko lang naman damit, magtahi. Yun lang naman ang gusto niya. Atty. Lisa naman, ang ginagawa niya, ay binubuhay niya yung mga traditional na fashion ng ating bansa. Diba? Kaya itong mga fashion designer ay kinukuha niya at binibigyan niya ng platform. At ngayon, ito naman ang pinuntirya ni Maharlika. Well, actually, the attack was done 8 months ago, if I'm not mistaken. Okay, so talagang sabihin natin na mahaba-habang panahon na talagang pinag-isipan nila
at tinimbang yung damages na idinulot ng bunganga nito ni Maharlika. Ngayon, ang dadahilan po na naman dito ni Maharlika katulad nung ginawa niya nung doon sa kaso na isinampa. Alam ko sinampahan ito kung di nagkakamali nila Kiko Pangilinan dyan sa Amerika at na-dismiss yun eh. Sinasabi niya, ang ginamit niyang dahilan is the tag dito, yung Second Amendment, if I'm not mistaken, about the freedom of expression, blah, blah, blah. So, nung pinag-aralan ko ang freedom of expression, ang Second Amendment na yan, well, kapag sinasabi doon, hindi ito absolute. Kapag tumatawid ka na sa boundary at nagiging libelous na ang iyong mga sinasabi laban sa kung kanino man, then hindi na po ito governed or under protection ng Second Amendment. And therefore, mapapanagot ka. Oh. Ngayon, tama ba na yung 2011 na naging pagkakamali nito ni Poy na kung saan nakabangon na siya ay uungkatin niya tapos dugtungan na naman niya ng kung ano-ano, 'di ba? While attacking Attorney Liza Marcos. 'Di ba? Target niya si Attorney Liza Marcos, but ginagamit niya etong ibang tao. Sabi ko parang serial killer kumbaga. Kasi merong pattern ang kanyang ginagawa. Tingnan nyo ha, si Katunying, di ba malapit din kina Attorney Lisa. So kina PBBM. Tinira din niya, inatake din niya. Di ba? Tapos etong si Bukaka Queen na tinatawag niya. Pangalan ito si Miss E. Si Emerald. Ng dati BBM HQ, ngayon ay USEC ng PCO. Tinitira rin niya, sinisiraan niya lahat ng nadidikit dito sa mag-asawa. At base na rin sa kanyang salita kanina na napakinggan natin, nang nasa Pilipinas siya, itong kwento na to ni Poy, ay sabi niya, okay, that can wait. Ibig sabihin, nung pumunta siya rito, talagang naghahanap na siya ng maipang-atake. Ang tanong, saan kumukuha ng kapal ng mukha? Saan ito kumukuha, 'di ba? Ng lakas ng loob gawin ang mga bagay-bagay na ito. 'Di ba? Saan nanggagaling 'yun? Sino ang nasa likod nito ni Maharlika? Ang ibig kong sabihin na nag-i-empower sa kanya, nagbibigay ng lakas ng loob para gawin 'yan. 'Di ba? Isa lang ang target niya, Attorney Lisa. Pero just to make a simple diversion, ang tira niya, gagamitin niya, titirahin niya kung sino-sino. Kaya Velma Cujo, simple lang yung tira niya kay Velma Cujo. Nagbigay ng Rolex kay Sandro. Tapos si Sandro naman, pinabura sa project, etong etong si Avel Bacudio, yung kanyang kapatid, kung doon nagkakamali, at nakakuha raw ng malaking kwarta in just less than a year ni PBBM or less than 2 years ni PBBM sa pwesto. At nakapagpagawa o nakabili ng property, di ba? Na worth parang nasa more than 20, parang 22 million ng isa. Something like that. So, insinuation doon, nagnakaw. Tapos yung kanilang visa ay pinalakad sa US Embassy, anak ng putya. Diba? So, ibig sabihin ni Maharlika naman dito, ang Marcos administration ay palakasan system. Ang korupsyon ay abot hanggang sa US Embassy. Kaya may simpleng mga style niya. Diba? Ang tanong uli nito, sino ang nagpadala sa kanya rito bilang isang espiya? Kumbaga. At hahanap, di ba? Hahanap siya ng maipapanira sa kung sino-sinong mga tao. Ay nako, Maharlika. So bakit kailangan natin pag-usapan to? Kasi apektado po ang budget ng Pilipinas. Budget
Apektado ang budget ng Pilipinas. I mean, yung pera ng bayan. Sabi ni Shawi Yamashita, sabi niya, oh my God, fraud in many cases. So, recently, ay nagkaroon pa ng fashion show. I think, couple of, not the other day, si Abel yun, the other week. So, definitely, this is not Abel. Alright? So, 2 weeks ago, okay? So, nandoon, nagrampa ang mga kakilala natin mga hitad. Between Manila, Philippines, and Los Angeles, California. He was the featured designer. Okay, so ito na yung sa press con kagabi. Mentor in the 2002 award-winning. Yun nga palang link ng video na yan. Kung gusto nyo ma-enjoy, gusto nyo pakinggan, bahala kayo sa buhay nyo. Lalagay ko mamaya yung link. Yung nitong kay Maharlika para mapakinggan nyo yung buo. Marami pang atake yan, pero kinuha ko lang talaga yung simula na yun ng kung saan yun ang sinasabi niya. Okay, pero sa buong video na yun, mahaba pa. Marami siyang sinasabing matitinding paninira dito po kay Mr. Quiñones. Documentary, The World's Most Fashionable Prison. His big break came in 2002 when he was a finalist at the Philippines Young Designers Competition for Paris. After a decade leading a design house in Manila, Quiñones relocated to Los Angeles, California, where he was one of the featured designers for the J Summer Fashion Show in New York City in June 2014. He designed one of Katy Perry's costumes for her Dark Horse music video. Please go on mute. Quiñones was a guest designer for America's top model, Cycle 21. He designed clothes using fabrics native to the Philippines for a runway challenge. In 2015, Quiñones became creative director for the global bridal brand Coco Melody. In 2018, Quiñones and partner Paul Martineau established Puy Quiñones Los Angeles in the designer's downtown atelier. They opened 2 showrooms in Bel Air Village, Makati, the first for Quiñones' fashion brand and the second for Coco Melody bridal wear. E! News correspondent and TV host Zuri Hall wore his dress to the very famous Met Gala in 2019. In 2020 and again in 2022, the Los Angeles County Museum of Art acquired a Mr. Quiñones dress for its permanent collection. Quiñones' designs have been featured in publications, television shows, movies, music videos, and red carpet events. He was especially proud when actress Melissa McCarthy wore one of his designs to the 2024 SAG Awards. His creations have been worn by other celebrities, such as Destiny's Child member Michelle Williams, Miss Universe 2012, Olivia Culpo, True Blood actress Rutina Wesley, fashion model and actress Ireland Baldwin, Fuller House actress Lori Loughlin, American rapper MC Lyte, among others. Now I would like to introduce Mr. Quiñones' attorney, Keith Gregory. Keith Gregory is a partner at the law firm of Snell and Wilmer. With over 35 years of experience, Keith, who serves as co-chair of the Commercial Litigation Group in California, regularly handles cases in the areas of general business, real estate, and partnership disputes. He's proud to be working with Puy Quiñones. Within the legal community, Keith has been named a legal visionary and diversity, equity, and inclusion and accessibility visionary by the Los Angeles Times, frequently speaking on DEI panels. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce Keith Gregory. Thank you, Amy. Welcome, everyone. On June 21, 2023, Puy Quiñones' life changed when Claire Contreras posted on Bold Yak TV a video blog during which Ms. Contreras, who is also known as Maharlika, made the following defamatory statements about Mr. Quiñones. The budget of the Philippines is affected by this designer. It affects all your livelihoods. This fashion scammer designer is taking away from your children and families' livelihoods. She also said they're taking away from your family. A change in the Philippines is being prevented by Puy, the fashion scammer.
She went on to say he is taking Filipino taxpayers' money. Prohibits your life to get better. This is all because of this fashion scammer spending money for the people. Okay, pasensya na rin sa parang kumukuskus Meron kaming isang kasama diyan na pasaway. Hindi ko alam kung hinihilot-hilot yung microphone ng cellphone niya o ng kanyang earphone. A designer. That's a scammer named Pui. Is a fraudster thief. He steals Excuse the me, country. Keith, I'm sorry to interrupt you. We can't see your face very well. Can you please fix your camera? Sure. And please, everyone, be on mute. Thank you. Is that better? Yes, thank you. Okay. No, it's still, I'm sorry, excuse me. I want everyone to be able to see your face. Excuse me, I'm sorry to interrupt. You know what? Hold on. Did you see your forehead? Yeah. That's all right. Okay. Let me stand. There's just a screen in the middle of your box. Yes. Okay. Then- Everybody else, please do us the favor of muting yourself on Zoom. There's several of you that still have your mute button on. Off. So please mute. Thank you. Let me go on. He is taking another statement that Ms. Contreras made was that he is taking Filipino taxpayers' money. Prohibits your life to get better. This is all because of this fashion scammer. He's spending money for the people. A designer that's a scammer named Pui is a fraudster thief. He steals the country's money over pricing on all his products. And there's a punishment for that. She went on to say, finally, it's a project on OFW's money was given to Pui, and there was no project. Pui took all the money from this. Pui took all the proceeds from the Filipino Artist Project. What a useless designer Pui is. OFW's, all their hard work, Pui stole. Pui is an OFW. Ms. Contreras falsely claimed that Mr. Quinones' designs are counterfeit, not his own, and that he's been scamming the people of the Philippines by swindling the First Lady who he dresses. Ms. Contreras' false claims are based on a one-time occurrence that happened over a decade ago and have long since been resolved. Following that episode in Mr. Quinones' career, he shortly thereafter reestablished himself as a respected fashion designer with notable clients in the United States, the Philippines, and worldwide. Claire Contreras is a stranger to Pui Quinones. The two have never met. They've never spoken. These accusations by Ms. Contreras, these false accusations, these defamatory statements, have greatly impacted Mr. Quinones, his business, his reputation, and his life in Manila and in the Philippines. Mr. Quinones, through counsel as a result of these defamatory statements, sent a cease and desist letter to Ms. Contreras demanding that she do the following. Immediately remove the video containing the defamatory statements about Mr. Quinones off any and all of her online platforms. Immediately publish a retraction and correction of the defamatory video on all her online platforms. And provide Mr. Quinones with prompt written assurances that Ms. Contreras would cease and desist from making any further defamatory statements concerning Mr. Quinones' character and reputation. Unfortunately, Ms. Contreras ignored the cease and desist letter. She didn't respond to it. She didn't say anything about it. Instead, she just ignored it.
leading Mr. Quinones to file a complaint against Ms. Contreras in the Superior Court of California, County of Los Angeles, for defamation. Since the filing of the complaint, we have attempted on numerous occasions to serve Ms. Contreras with the summons and complaint in that action. And Ms. Contreras has evaded service. So all those efforts have been unsuccessful. Mr. Quinones has suffered damages as a result of Ms. Contreras' defamatory statements, as he's lost various clients and business opportunities. Our next steps are as follows. What we need to do is we need to get Ms. Contreras served, either personally or by substituted service, or if she's completely evading service, then by publication with an order from the Superior Court. Once served, Ms. Contreras will have 30 days in which to respond to the complaint. Our plan is to take this case to trial so that Mr. Quinones can get his day in court with a judgment in his favor, establishing that Ms. Contreras defamed him. Our goal is to assist Mr. Quinones in restoring his reputation and recovering the damages that were caused by Ms. Contreras. Thank you very much. Okay, everybody. I would like to open the floor to questions. Okay, so yun naman Q&A na namin. Ang mga tanong naman doon, yung iba mga paulit-ulit lang din. Katulad lang din ng mga tanong ninyo. Lahat naman na yun ay nasagot naman at nabanggit na rin. Pero mapapanood niyo ho yung buong video na to. Okay, mapanood niyo yan doon sa ating backup channel. Ito pong ito ha, nasa screen. Screen. Tama. Ito. Kasi na-take down yung aking in-upload po kanina. So makikita nyo yan dyan sa Bagong Pilipino Ako. Alright? Now, going back, ito po yung kaso ni na naka-file na. Ito yung kay Two-Way Quinones versus Claire Contreras. Okay, filing date March 1, 2024. Yan, personal injury and other personal injury. Okay, dyan po sa Los Angeles, California. Okay. Tapos, yung kay Avel Bacudio naman po, ito yun, January 23, 2024. Yan. So, case type other. Bukod kasi sa paninirang puri, may mga iba pang kaso kasi na, di ba sabi ko nga sa inyo, multiple counts yung kaso ni Maharlika. Tapos meron pang ibang kaso rin. Pero, puro mga civil in nature Ang hinihingi lang nila ni pareho lang sila ng hinihinging amount kasi tinanong kagabi si Two-Way 2 million US dollars po ang kanyang binanggit. Although, yun naman po ay pwedeng lumaki pa. Depende yan sa depende po yan sa meron pa sila pala kayo pala diyan sa Amerika, meron pa kayo isang klase ng abogado na siyang bahala pagdating dito sa mga yung settlement, may settlement lawyer pa. So, dito sa Pilipinas, lahat yan handle na ng isang abogado. Okay? So, again, good job dito kay Maharlika. Tanong nga po ulit saan ba nanggagaling ang saan humuhugot ng kapalang pagmumukha ito? At kunwari para sa bayan ng kanyang ginagawa, pero ang totoo ay panira ng imahe ng ating bayan. At ngayon, salamat, may mga tao po na naninindigan para sa kanilang karapatan na niyurak-yurakan ito ni Maharlika. Alright? Ngayon, yung sa kaso na yan, malabo-labo na makalusot po dyan si Maharlika. Kasi maliwanag na maliwanag. Yung purpose niya talaga ng yung kanyang mga defamatory statements is talagang masira ang kabuhayan ng tao. Kasi kapansin-pansin
pareho may mga trabaho, mga kilala ito. Fashion designer, pareho sila ni Evel Bacudio. Etong si Katunying, ganun din ang kanyang paninirang ginawa. 'Di ba? Meron rin itong iniingatang reputasyon na kung ano ganun na lamang ng pagsalitaan niya. Bagamat wala siya rito sa Pilipinas, oras na bumalik siya o pumunta ng Pilipinas, then pwede na ho siyang ma-arrest at mapanagot. Although bailable, pero ganun pa man, iba pa rin po yung merong kang kaso. 'Di ba? Katibayan na may resibo na pinapapanagot ka sa iyong katarantaduhan. Okay,